Nakaupo si Rosa sa kanyang katre habang maingat na binibilang ang mga barya at lukot na 20 pesos na kinita niya buong maghapong paglalaba. Gabi ng linggo noon at halos kakauwi lamang niya. Maya-maya pa ay narinig niya ang malakas na boses ng kanyang tatay sa labas. Kinabahan si Rosa. Agad siyang tumayo. Mabilis na isinilid ang kanyang pera sa bag at itinago ito sa ilalim ng katre para hindi makita ng ama. Pagkatapos ay patay malisa siyang lumabas ng kwarto para tignan ang kanyang mga kapatid. Umiiyak na naman ang mga ito. Dahil ang walang hiya niyang tatay ay nagwawala na naman sa sala at naninipa ng mga tsinelas. Pagkatapos magwala sa sala ay dumiretso ito sa kusina at hinarap naman ang kanyang asawa. Kung ano-anong masasakit na salita ang binitiwan nito na nadidinig na naman ang buong pamilya. Ba, Lisa? Ha? Kaunting pera lang naman hinihingi ko sa'yo, ha? Nasaan? Sana? Bigyan mo ako ngayon din kung ayaw mo masaktan ka, ha? Daniel, Ano? maawa ka naman. Maawa? Wala na akong pera. Ha? Pinambili ko na ng Wala? bigas at ulam. Talagang inuuna mo pa yung punyemas na bigas na yan kaysa sa akin? Anong gusto Ha? mong unahin ko, ha? Ang bisyo mo? Ha? Aba, maati mong hindi kumain ng mga anak mo para lang sa alak. Konting konsensya naman, Daniel. Ano? Anong konsensya? Malalaki ng mga yan. Dapat hindi na sila pinakakain. Dapat magbanag na rin sila ng buto para may kitain sila. Anong malaki? 7 anyos pa lang itong bunso mo at 15 naman itong pangalawa. Tapos sasabihin mo magbanat ng buto? Ikaw kaya ang maghanap ng trabaho. Tayo magulang, Daniel. Tayo dapat ang nagtataguyod sa mga anak natin. Ay, bakit? Ginawa ko naman yun, Lola. Nung may trabaho pa ako, pinakain ko kayo. Pinag-aaral ko yung mga bata. Kaso, ano magagawa ko? Malas nga. Ha? Nawalan ako ng trabaho. Tapos, wala nang mapasukang iba. Pero 1 taon na ang nakakalipas mula na matanggal ka, Daniel. Ay, Imbis na maglasing ka na maglasing, humanap ka ng bagong trabaho. Kaya mo naman eh. Bata ka pa. Malakas pa tayo. Hindi dapat ganito. tumigil ka nga. Hoy, wag mo akong pangaralan, ha. Nakakalimutan mo na ba kung gaano kadugo ang naging sakripisyo ko sa construction noon? Ha? Halos araw-araw ako nakabilad sa initan. Nagbubuhat ng mga mabibigat na semento. At gabi-gabi akong umuwing bugbog ang katawan para lang maibigay ang mga pangangailangan nyo. Lahat ng sweldo ko, binibigay ko sa'yo. Tapos, ngayon, malunumbat ka dahil wala na akong trabaho? Tapos, pagdadamutan nyo pa ako, punyemas ka? Tay! Ano ba? Huwag niyo naman saktan si nanay! Tama na! Rosa, anak, huwag ka na makialam. Away mag-asawa to, anak. Pumasok kayo sa kwarto. Hindi, Nay. Hindi pwedeng panoorin ko lang kayo rito gabi-gabi na sinasaktan ng lalaking to. Buong araw ka na nagpapakapagod dito sa bahay. Tapos ganyan lang ang aabutin mo kapag umuwi siya. Aba, hoy. Teka lang. Mabuti lumapit ka, Rosa. Naalala ko eh. Di ba galing ka kay na Ma'am Luz kanina? Nabalitaan ko naglabada ka ron buong maghapon. Oh, siya yung bayad sa'yo. Yung bayad, akin na yung bayad sa'yo. Ano? Ha? Hindi, Tay. Wala akong perang ibibigay sa'yo. Ano wala? Eh bakit di ka pa pinasweldo? Ha? Eh kung gano'n ako, pupunta ako doon para kunin yung bayad sa'yo sa paglalaba mo. Ako Tay, pupunta, ha? Wag po kayong pupunta doon. Nakakahiya. Wala nga po sabi akong pera. Hoy. Wag niyo po kayong mangulit. Huwag ka sinungaling, Rosa. Ibigay mo sa akin yung pera ngayon din. Akin na, huwag mo akong subukan. Masama akong magalit. Hindi ko po pwedeng ibigay sa inyo ang pera.
Kailangan ko ito bukas. May project kami sa school. Project? Hindi pwedeng wala akong maiambag sa mga kagrupo ko. Wala akong pakialam! Basta ibigay mo sa akin yung pera! Saan na? Saan yung pera? Wala kang Yung pera makukuha mo? sa akin, Tay. Wala. Wala. Ha? Bakit ba kayo ganyan? Hindi niyo lang ako tinutulungan sa pag-aaral ko eh. Mula noong nawalan kayo ng trabaho, ni piso para sa baon o pambili ng ballpen, wala ako natanggap sa inyo. Sariling sikap ko to. Nagpapakapagod ako maglaba at maglinis sa ibang bahay para may pantustos ako sa pag-aaral ko. Tapos kukunin niyo lang para ipang-inom? Kung wala na kayong pambili ng alak, matulog na po kayo! Hoy! Tumigil na kayo sa paggugulo ninyo sa amin! Sabi mo? Sumasagot ka na rin sa akin ngayon? Ha? Sinasagot-sagot mo na ako? Katotohanan to, Tay! Magulang kayo, di ba? Kayo dapat na nagpo-provide sa amin! Kayo dapat na nag-iisip kung paano kami pakakainin at pag-aaralin! Hindi yung baliktad! Kayo pa ang nakikialam at nagnanakaw sa pera ng mga anak ninyo para lang sa bisyo ninyo! Hiyang-hiya na ako sa mga kapitbahay natin! Maya ka! Napakasama ng ugali ninyo! Walang yaka eh. Bastos ka! Sino tinatawag mong napakasama ugali, ha? Ako nagpakain sa'yo nung sanggol ka pa lang. Ako nagbigay sa'yo ng buhay. Halika nga rito. Halika! Daniel! Kumapit ka rito. Kumapit ka! Daniel, wag! Pakiusap, Daniel! Si Rosa yan! Oh, Anak ano mo ngayon? yan! Ano? Huwag mo saktan! Ako na lang ang saktan mo! Huwag ang anak natin! Ay. Parang awa mo na! Bitiwan mo si Rosa! Mahimik ka, Alisa! Lalo lumalaki ulo ng batang to dahil kinukonsinti mo eh. Ngayong tuturuan ng leksyon tong walang utang na loob na to. Halika, kakalbing kita kapag hindi mo ako binigyan ng pera. Ayoko! Akin na! Hindi ko po ibibigay! Ano ayaw mo? Patayin niyo na po ako! Pero hindi niyo makukuha itong pinaghirapan ko! Rosa! Anak! Sige na! Ibigay mo na sa tatay mo yung pera! Pakiusap, anak! Sige na! Anak! Maawa ka naman sa sarili mo! Baka mapatay ka din eh! Nanay! Paano po ang project ko bukas? Gagawa na lang natin ng paraan bukas yung para sa school mo, anak. Mangungutang ako sa mga kapitbahay bukas ng umaga. Basta, ibigay mo na yan sa kanya. Sige na, anak. Akin na! Awa mo na. Ibigay mo na para tumigil na siya. Oh! Narinig mo ang nanay mo. Ibigay mo na kung ayaw mong masaktan. Walang nagawa si Rosa. Masakit na kasi ang braso niyang hinawakan ng ama. Alam niyang hindi titigil ito sa pananakit kung magmamatigas siya. Naglakad siya papasok ng kanyang silid at kinuha ang bag na itinago sa ilalim ng kanyang katre. Hindi siya tinantanan ng kanyang tataya. Sumunod pa talaga ito hanggang sa loob ng kwarto at tumayo sa mismong likuran ni Rosa. Nang makuha ng dalaga ang baga, malakas itong hinablot ni Daniel. Binuksan ng kanyang tatay ang bag at hinalughog ang loob nito. Kinuha lahat ng barya at lukot na 20 pesos na naroon, sabay bilang kung magkano lahat yun. Nang masigurong wala nang natira maski piso, ngumiti siya ng nakakaloko at inilagay sa kanyang bulsa ang pera. Ayos, madami-dami na to. Siya, alis na ako ha. Huwag niyo na akong hihintayin at baka umagahin na kami ng mga kumpare ko sa bayan namin. Ayusin niyo yung mga pagbumukha niyo at baka isipin ng mga kapitbahay, inaano kayo rito. Tumalikod na siya kay Rosa na nakasalampak pa rin sa sahig at umiiyak. Saka dire-diretsyong lumabas ng bahay para bumalik sa kanyang mga kainuman na tila walang nangyari. Nang tuluyan ng makalayo si Daniel, mabilis na pumasok sa kwarto si Lisa. Agad niyang niyakap ng mahigpit si Rosa habang umiiyak din.
Humingi ng tawad ang ina sa anak dahil wala siyang nagawa at sa hindi niya pagtatanggol dito laban sa kanyang ama. Patawarin mo ko, anak. Patawarin mo si nanay kung wala akong nagawa para ipagtanggol ka. Patawad ko pati yung perang pinaghirapan mo. Nakuha pa ng tatay mo. Patawad? Yun na lang po ba ang kaya ninyong gawin sa sitwasyon natin? Hanggang kailan tayo magiging ganito, Nay? Bakit hinahayaan nyo na maging irresponsableng ama si tatay? Anak, alam mo naman lasing lang ang tatay mo. Lasing? Gabi-gabi na lang po siyang lasing, Nay! Huwag niyo na idahilan yung alak na yan dahil ugali na talaga niya yan eh! Ganyan na ba talaga kayo kamartir? Nahahayaan niyo na lang nasaktan niya kami at pabayaan? Nay! Obligasyon ninyo na protektahan kami! Rosa, anak, asawa ko ang tatay mo. Mahal ko siya at umaasa pa rin ako na magbabago siya balang araw. Umaasa ako na babalik siya sa dati tulad nung may trabaho pa siya na mabait at maasikaso sa atin. Konting pasensya pa, anak, ha? Kailan pa ho yung balang araw na yan, Nay? Hindi niyo ba nakikita? Walang planong magbago ang tatay. Habang kinukonsinti niyo siya, lalo niyang iisipin na pwedeng-pwede niya tayong tapakan at saktan. Huwag mo sabihin yan, anak. Yung pera, pangako, ako na ang magbabalik doon. Bukas na bukas papalitan ko yung perang kinuha ng tatay mo para makabayad ka sa mga dapat mong bayaran sa school mo. Hindi na. Huwag, Nanay. Huwag niyo nang isipin ang school ko. Kasi, aalis na ho ako rito. Lalayas na ako sa bahay na ito. Ano? Lalayas ka? Gabi na, Rosa. Saan ka naman pupunta sa ganitong oras ng gabi? Tinext ko na po si Jimuel. Papunta na siya rito para sunduin ako. Sasama na ho ako sa kanya. Doon na ako titira sa kanila. Ano? Mag-aasawa ka na? Anak naman, 20 anyos ka pa lang. Hindi ako papayag na sirain mo ang buhay mo nang dahil lang sa galit mo sa tatay mo. Hindi ako papayag na umalis ka, anak. Pumayag man ho kayo o hindi, sasama na ako sa boyfriend ko. Pabayaan niyo na lang po ako, Nay. Kaya ko mabuhay kahit wala ako sa poder ninyo. Ayoko na, Nay. Mas pipiliin ko pa na makipagsapalaran kay Jimuel kesa mamatay ng maaga sa bahay na to. Hindi! Huwag anak, pakiusap! Huwag mong iwan ang mga kapatid mo! Huwag mo akong iwan, anak! Pasensya na po. Pero sarili ko naman po ang uunahin ko ngayon. Mabilis na naglagay ng mga gamit sa bag si Rosa. Sinusubukan pa rin siyang pigilan ng nanay niya habang patuloy ito sa pag-iyak. Pero hindi na siya nakinig at hindi na nagpadala sa pagmamakaawa ni Aling Lisa. Maya-maya pa'y narinig na niya ang sunod-sunod na busina ng motorsiklo ni Jimuel sa tapat nila. Kaya agad na niyang sinukbit ang bag at dire-diretsyong lumabas ng pinto nang hindi na lumingon pa. Sumakay si Rosa sa motor. Agad naman itong pinaandar ni Jimuel. Halos kalahating oras din ang naging biyahe nila bago sila nakarating sa kabilang baryo kung saan nakatira si Jimuel. Nandito na tayo, Rosa. Baba ka na. Teka lang, medyo ninervyos ako eh. Ano bang sabi ng nanay mo tungkol dito? Baka nagalit siya sa ginawa natin? Sa totoo lang, hindi siya okay sa ganitong setup eh. Alam mo naman, pareho pa tayong bata. Pero wala na naman siya magagawa eh. Nandito ka na. Naiuwi na kita. Kaya lang, pagpasensya mo na lang muna tong bahay namin ha. Maliit lang to. Saka, hindi kami mayaman gaya ng iba.
Kung ano lang ang meron kami rito, yun muna ang pagkakasya nating dalawa. Ayos lang sa akin, Jimuel. Kahit gaano kasikip ito, basta walang nanggugulo, walang nagsisigawan, at walang nananakit, sapat na sa akin ito. Natatakot lang talaga ako sa sasabihin ng nanay mo. Huwag ka mag-alala. Mabait si nanay. Matatanggap ka niya, promise. Akong bahala sa'yo. Hindi naman kita pababayaan dun sa loob eh. Alam niya ang pinagdadaanan mo sa tatay mo. Kaya naiintindihan niya kung bakit ka lumayas. Basta ang mahalaga ngayon, magkasama na tayo. Halika na sa loob para makapagpahinga ka na. Naroon sa salang nanay ni Jimuel na si Aling Elena. Nakaupo sa gilid ng mesa at nagtatahi ng mga sirang damit. Baka sa mukha ng ginang ang lungkot at labis na pag-aalala nang makita silang magkasama. Marahan itong ibinaba ang hawak at pinatuloy si Rosa. Maupo ka muna, Rosa. Pasensya ka na sa itsura ng bahay namin, ha? Medyo magulo at masikip. Naku, ayos lang po, Aling Elena. Salamat po sa pagpapatuloy ninyo sa akin kahit gabi na. Pasensya na po kung naging istorbo po Ay, ako. naku, wag mo nang isipin yun. Ang totoo niyan, naikwento na sa akin ni Jimuel ang mga nangyayari sa inyo. Lalo na yung tungkol sa tatay mo. Kaya nung makita kita rito na may bitbit ka na bag, alam ko na kagad. Mabuti na lang at ligtas kayo nakarating dito. Nay, dito na muna si Rosa titira ha. Ako na po ang bahala sa kanya. Hindi ko naman po siya pababayaan dito. Alam nyo, hindi ko kayo pagbabawalan. Dahil alam kong may mabigat na pinagdadaanan si Rosa. At ikaw naman, Jimuel, nandyan ka na. Pero gusto ko lang malaman yung dalawa na hindi biro itong pinapasok ninyo. Masyado pa kayong bata para sa mga mabibigat na responsibilidad ng pag-aasawa. Alam ninyo ang pag-aasawa ay hindi biro at hindi laro na kapag napagod o nahirapan pwede kang umatras. Opo, Aling Elena. Alam ko po na mahirap ang sitwasyon, pero hindi ko na po talaga kaya sa amin. Naintindihan ko, anak. Kaya naman bukas ang pinto ng bahay namin para sa'yo. Tutulungan ka namin dito. Pero tandaan nyo kailangan yung maging matatag at magtulungan. Simula ngayon, iba na ang takbo ng buhay ninyo. May pananagutan na kayo sa isa't isa. Sana lang ay handa kayo sa mga darating na pagsubok. O sige, kumain ka na ba? Hindi pa nga po eh. O tara doon sa kusina at ipaghahanda kita ng makakain. Pumunta silang tatlo sa maliit na kusina. Agad na binuksan ni Aling Elena ang kaldero at ipinaghain si Rosa ng natitirang kanin at ulam na ginisang sardinas na may kaunting gulay. Kahit simple lamang ang pagkain, napangiti si Rosa dahil ramdam niyang maayos na pagtanggap at pag-aalaga ng ginang. Habang kumakain si Rosa, ay tahimik lamang na pinanonood siya ng nanay ni Jimuel. At nang matapos siyang kumain, ay hindi hinayaan ni Aling Elena na si Rosa pa magligpit ng kanyang pinagkainan. Inabutan lamang niya ito ng baso ng tubig bago sila muling naupo sa mesa para mag-usap tungkol sa magiging takbo ng buhay ng dalawa. Kayong dalawa, anong plano nyo? Sa totoo lang, Nay, hindi pa po talaga namin napag-uusapan ng maayos ni Rosa kung ano magiging plano namin eh. Dahil nga biglaan na nangyari. Pero sa ngayon, naisip ko na siguro titigil na muna ako sa pag-aaral ko. Maghahanap po ako ng trabaho kahit ano para may kitain ako. Ano? Titigil ka sa pag-aaral mo? Pero anak, sayang naman ang pag-aaral mo. Kailangan po na eh. Hindi ko naman pwedeng iasa sa inyo ang magiging buhay namin ni Rosa rito. Ngayong may asawa na ako, responsibilidad ko na po si Rosa. Kailangan kong kumilos at magtrabaho para may pakain ako sa kanya. Hindi pwedeng iasa ko po sa inyo ang lahat dito. Sa bagay anak,
Tama ka dyan. Tama lang na panagutan mo tong pinasok mo. Pero ikaw ba, Rosa? Nag-aaral ka ba? Opo, Aling Elena. Ano ka ba, Rosa? Nanay Elena nang itawag mo sa akin. Sige po, Nanay. Bale, second year college na po ako ngayon. Working student po ako sa university. Tapos po, umi-extra po ako sa paglalabada tuwing araw na walang pasok. At minsan, nagtitinda po ako ng basahan para po may pambaon at panbayad sa mga kailangan ko sa eskwelahan. Abay, napakasipag mo naman palang bata. Sa murang edad mo na yan, napagsasabi mo ang lahat ng yan? Sa totoo lang hanga ako sa inyong dalawa. Dahil bibihira ang mga tao o kabataan na may ganyang paninindigan. Salamat po, Nay. Kaya nga po gusto kong makahanap ng maayos na trabaho para hindi masayang ang lahat ng nasimula ni Rosa. Ang plano ko po talaga, magtatrabaho ko para makatulong ako sa pag-aaral niya hanggang sa makatapos siya. Gagawin mo yun? Para sa akin? Oo naman. Ako muna maghahanap buhay para sa ating dalawa. Basta, ipangako mo sa akin na tatapusin mo ang pag-aaral mo Hindi ka pwedeng huminto. Maraming salamat, Jimuel. Sige, pagbubutihin ko talaga ang pag-aaral ko para hindi masayang ang mga sakripisyo mo para sa akin. Ayos naman pala Maganda ang plano niyong dalawa. Pero, paano naman ang tungkol sa estado niyong dalawa ngayon? Kailan niyo balak magpakasal? Nay, hindi po muna namin iisipin ang kasal. Mas priority po muna namin ngayon ang pag-aaral ni Rosa at ang paghahanap ko ng trabaho. Yung kasal, pag-iipunan ko po muna. Tama po si Jimuel, Nay Elena. Sang-ayon po ako sa kanya. Sa sitwasyon po namin ngayon, mas mabuting unahin muna namin ang pag-aayos ng buhay namin. Mahirap po ang magpakasal nang wala kaming ipon kahit na piso. Ayos lang po sa akin na unahin muna ang pag-aaral ko ngayon. At kapag nakapagtapos na po ako at nakahanap ng magandang trabaho, ako naman po magpapaaral kay Jimuel at makakatulong na rin ako sa inyo rito sa bahay. O siya, sige. Ayos naman palang plano niyo. Maganda ang pananaw niyong dalawa. O siya, sige. Pumasok na kayo sa kwarto at magpahinga na kayo. O Rosa, pag-aaral lang unahin Huwag mo na kayo mag-aanak. Opo. Nay naman Anong nay naman? Totoo ang sinasabi ko, Jimuel. Paalala lang ito. Dahil alam ko kung gaano kahirap ang buhay may anak. Mahirap magpalaki ng bata na walang permanenteng hanap buhay at walang sapat na ipon. Kaya mag-iingat kayo. Opo, Nay. Alam naman po namin yun Huwag po kayo mag-alala. Hindi kami gagawa ng ikasasakit ng ulo nyo. Priority po muna namin ang kinabukasan namin. Lalo na ang pag-aaral ni Rosa. Mabuti naman kung ganun. Rosa anak, wag mo sanang mamasamain ang paalala ko Gusto ko lang na protektahan ka at ang mga pangarap mo. Mas malayo ang mararating mo kapag nakatapos ka. Opo. Maraming salamat po sa paggabay sa amin. Hindi ko po pababayaan ang pag-aaral ko. Ipinapangako ko po yan. O siya, sige na. Pumasok na kayo sa kwarto at patayin nyo ng ilaw doon. Maaga pa kayo bukas. Magpahinga na kayo. Sige po, Nay. Magpahinga na rin po kayo riyan. Pumasok na sa silid sina Rosa at Jimuel para magpahinga pagkatapos ng mahabang gabi. Doon nagsimula ang bagong yugto ng kanilang buhay. Mabilis na lumipas ang mga taon at pinatunayan ni Jimuel ang wagas na pagmamahal niya kay Rosa. Para matustusan ang pag-aaral ng dalaga sa kolehiyo, pumasok si Jimuel bilang panadero. Gabi-gabi siyang nagpupuyat sa harap ng mainit na pugona. Tiniis ang pagod at puyat. At talagang nagtipid sila para lang may pambaon at panggasto sa eskwelahan si Rosa. Sa kabila ng hirap, hindi siya dumaing dahil ang pangarap ni Rosa ay naging pangarap na rin niya. Sa tulong ng sakripisyo ni Jimuel,
Sa wakas ay nakapagtapos ng pag-aaral si Rosa bilang teacher. At agad na nakapasok ng trabaho sa isang private school sa bayan. Medyo umalwan ang kanilang buhay at unti-unti na silang nakakatulong kay Aling Elena. Pero ang panahong tahimik ay biglang nabulabog. Isang araw, matapos ang 3 taong walang balita, biglang natunto ng mga magulang ni Rosa ang bahay ni na Jimuel. Nagpunta raw ng kanyang tatay at nanay. Naggalit na gumawa ng gulo. Nay? Tay? Anong ginagawa niyo dito? Nandito kami para kausapin ka, Rosa. Matagal na panahon na naghintay kami sa'yo. Ang kapal din talaga ng mukha mo na basta mo na lang kaming iniwan at hindi na nagparamdam sa loob ng 3 taon. Inabandona mo sarili mong pamilya. Tapos ngayon tatanungin mo kung bakit kami nandito? Inabando na? Umalis ako kasi araw-araw ninyo kami sinasaktan at inuutakan. Anak, sandali lang, kumalma ka muna. Nandito kami ng tatay mo kasi miss na miss ka na ng mga kapatid mo eh. Palagi nilang tinatanong kung kailan babalik ang ate nila. Gusto naming sunduin ka dito. Umuwi ka na, anak. Po? Hindi pwede. Nay, may asawa na ako. Hindi na po ganun kadali yun. Saka 3 taon po akong lumayo sa inyo. Ngayon nyo lang po ako hinanap at gustong pauwiin. Natural, hanapin ka namin. Nabalitaan namin na nakapagtapos ka na ng pag-aaral at may magandang trabaho na. Anak, siguro naman pwede mo nang suklian lahat ng naging sakripisyo namin sa'yo. Ha? Po? Anong susuklian ko? Huwag ka nang magmaang-maangan dyan, anak. Ngayong may maganda ka ng trabaho, sustentuhan mo naman kami. Mag-abot ka para sa mga kapatid mo at para sa aming mga magulang mo na nagpalaki sa'yo. Di ba? Po? Oh, Saan naman po ako kukuha ng pera? Wala pa po akong ipon, tay. Sakto lang po ang sahod ko para sa panggastos namin sa pag-aaral ni Jimuel at sa pagpapagawa namin ng bahay. Marami pa po akong pinagkakagastusan. teka. Halos nagsisimula pa lang po kami. Hoy. Pinag-aaral mo yung lalaki mo? Bakit? Bakit mo kailangan sustento niya yung pag-aaral niya? Dapat siya magbanat ng buto para dyan, hindi ikaw. Bakit? Ano ka ba? Sugar mommy? Ha? Tay, wag naman po kayo magsalita ng ganyan sa asawa ko. Asawa mo? Bakit? Kasal na ba kayo? Huwag mo ang tawaging asawa yan. Lalo at hindi ka pa naman pinapakasalan. Mawalang galang na po, Ay. Tatay Daniel. Ha? May plano naman po talaga akong pakasalan ng anak nyo. Kaya lang po, may iba pa po kasi kaming mahalagang prioridad sa buhay ngayon. Yun na lang po muna ang inuuna naming dalawa. Ang sabihin mo, wala ka talagang balak na panindigan ng anak ko. Halos 3 taon na kayo nagsasama sa iisang bubong ni hindi mo man lang binigyan ng kahit kaunting kahihiyan ng anak ko. Ginamit mo lang ang katawan niya eh. Tapos ngayon, gagamitin mo pa ang sweldo niya para sa sarili mong kapakanan. Tay, ano ba? Oh, Wag naman po kayo magsalita ng ganyan. abe, anong gusto mo sabihin ko, ha? Totoo naman ginagamit ka lang nila. Tingnan mo, pinapatayuan mo pa sila ng bahay. Tapos kaming pamilya mo, pinili mong kalimutan. Anong klase kang anak? Ha? Hoy kayong dalawa. Mawalang galang na nga sa inyo. Pero sumusobra na kayo. Huwag niyong pagsalitaan ng masasakit ang anak ko. Dahil nung lumaya si Rosa sa inyo, siya ang nagtaguyod at naghirap para makapagtapos si Rosa. At ngayon nakatapos na siya, plano talaga nilang si Jimuel naman ang mag-aaral. Natural lang na magtulungan sila. Kasi para naman ito sa kanilang kinabukasan. Kaya wag niyong sabihin na ginagatasan namin si Rosa. Oy, babae. Huwag kang makialam dito. Huwag kang masyadong mayabang. 2 taon o 3 taon nyo lang sinusustentuhan o inaalagaan ng anak ko. Samantalang kami, 2 dekada namin siyang iginapang. Binihisan namin yan Inalagaan, pinakain, pinag-aral. Tapos ano? Ha? Kayo lang ang makikinabang sa sweldo niya? Hindi pwede. Ang kakapal naman ng mukha niyong mag-ina. Mas may karapatan kami sa pera ng anak ko kesa sa inyo. Tay, ano ba? Tumigil na kayo. Tama na po. Anak,
Ang gusto lang naman ng tatay mo magbigay ka naman ng para sa amin at para sa mga kapatid mo. May sakit ako anak at ang tatay mo wala pa rin siyang trabaho. Hindi na nga nag-aaral ang mga kapatid mo Ikaw lang ang pwede naming asahan anak. Hindi ba pwedeng tulungan mo naman kami? Obligasyon mo yun, anak. Tama yung nanay mo. Kaya bigyan mo kami ng pera. Ngayon din. Sandali lang. Ha? Wala ho akong obligasyon sa inyo. Nay, tay, Ano wala? kahit piso, wala po akong ibibigay. Kaya umalis na kayo rito bago pa ako tumawag ng barangay. Anong klase kang anak? Ha? Ano, porke teacher ka na ngayon? Mayabang ka na? Ha? Walang iya ka pala Wala kang kwentang anak. Inuna mo pa yung kalandian mo sa lalaking yan kaysa sa kapakanan ng pamilya mo. Ano ka? Kung hindi dahil sa amin, wala ka sa mundong ito tapos ngayon, tatalikuran mo kami? Aba, hindi pwede. Kalandian? Ang tawag niyo rito, kalandian? Nagsikap ako. Nagpakahirap kami rito habang kayo walang ginawa kundi ubusin ang pera sa bisyo. Anak ninyo ko. Kayo ang may obligasyon sa akin noon. At wala akong obligasyong bayaran ng lahat ng naging gastusin ninyo sa akin mula nung bata ako dahil responsibilidad ninyo yon bilang mga magulang. Ang drama mo? Talagang matigas na ang paninindigan mo, ha? Pues, tingnan natin kung hanggang kailan ka magmamatigas. Sinasabi ko sa'yo, Rosa. Hindi ko re-respetuhin yung pagiging teacher mo. Kung ayaw mo kami sustentuhan, sisiguruhin kong bukas na bukas din. Sira na pangalan mo sa buong baryo at sa eskwelahang pinagtatrabahuhan mo. Ha? Tay, pakiusap naman po. Huwag niyo pong sirain ang kinabukasan ni Rosa. Mahirap ang pinagdadaanan niya para lang makapagtapos. Kung pera po ang kailangan niyo para lang matigil tong gulo, ibibigay ko po sa inyo. Huwag niyo lang pong idadamay ang trabaho niya. Jimwell, wag! Wag mong ibigay sa kanila ang pera mo. Pinaghirapan mo yan. Tsaka pandagdag yan sa pangmatrikula mo. Hindi. Ayos lang, Rosa. Mas mahalaga sa akin ang lisensya mo at ang kapayapaan natin dito sa bahay. Kikitain ko pa naman ulit yan Eto po ang pera namin. Kunin niyo na to. Pambili ng gamot. At para sa mga kapatid ni Rosa. Yan! Ganyan! Madali ka naman palang kausap Oh, kulang pa to ha? Para sa lahat ng ginastos ko sa pagpapalaki dyan kay Rosa. Pero sige, pagtsatsagaan ko na muna to ngayon. Babalik kami rito kapag naubos na ito, ha? At ikaw, hoy, Rosa, obligasyon mo kaming buhayin hanggang mamatay kami. Mabilis na tumalikod ang mag-asawa, bitbit ang pera. Tatawa-tawa pa si Mang Daniel habang naglalakad palayo kasama si Nanay Lisa. Tuluyang iniwan sina Rosa, Jimwell at Aling Nena sa tapat ng kanilang pinapagawang bahay. Hiyang-hiya si Rosa sa ginawa ng mga magulang niya. Pakiramdam niya'y hinila siya pabalik sa putikana matapos ang ilang taon niyang pagsisikap na makabangon. Hindi siya hinayaan ng kanyang bagong pamilya na lamunin ng matinding kahihiyan at lungkot. Agad siyang nilapitan ni Jimwell at niyakap ng mahigpit. Lumapit din si Aling Elena at hinawakan ang kamay ni Rosa. Sinabing huwag na nitong isipin ang perang nawala dahil mas madaling kitain ang materyal na bagay kaysa sa kapayapaan ng isip. Ipinaalala niya rito na simula noong pumasok siya sa kanilang bakuran, anak na ang turing niya rito. Inakay nilang mag-ina si Rosa pabalik sa loob ng bahay para doon magpahinga. Ilang araw matapos ang iskandalo, bigla na lamang nagkasakit ng malubha si Mang Daniel. Lumobo ang kanyang tiyan at nagkaroon siya ng mga nangangamoy na sugat sa katawan na hindi maipaliwanag ng mga doktor. Kaya naman si Lisa humingi ng tulong sa kanyang anak. Rosa, anak, tulungan mo naman kami ng tatay mo. May malubha siyang sakit ngayon Wala pang mahanap na malinaw na findings ang mga doktor sa ospital. Pero sabi nila,
Baka epekto raw ito ng matinding pang-aabuso niya sa katawan dahil sa alak. Sising-sisi na siya ngayon, anak. Parang awa mo na. Tulungan mo kami. Sige po, Nay. Wala pong problema sa akin. Tutulong po ako sa abot ng aking makakaya. Basta, sabihin niyo po kay tatay, magpagaling siya. Heto po ang pera, pambili ng mga gamot niya. Maraming salamat, Rosa. Maraming salamat, anak. Napakabuti ng puso mo sa kabila ng lahat ng nagawa namin sa iyo. Malaking tulong to para sa tatay mo. Mabilis na kinuha ni Lisa ang pera. Nagpasalamat muli siya kay Rosa bago tuluyang umalis. Samantala, isang gabi habang tahimik ang buong paligid, napansin ni Jimwell ang liwanag ng kandila mula sa kwarto ng kanyang ina. Dahan-dahan siyang sumilip sa siwang ng pinto at laking gulat niya nang makita ang ginagawa ni Elena. Nay, anong ginagawa niyo? Nangungulam ka na naman? Matagal niyo nang tinalikuran ng ganyang gawain, di ba? At saka, bakit ang tatay pa ni Rosa? Dahil hindi ko matanggap ang ginawa niyang pambabastos at panlalait sa'yo dito sa bahay natin. At higit sa lahat, ayokong sirain niyang kinabukasan niyo ni Rosa. Hindi ko kayang tiisin na makitang sinasaktan at tinatakot niya kayong dalawa. Pero hindi po ito tama. Hindi makakatulong ang ganitong gawain sa atin. Baka lalo lang po tayo magkagulo kapag nalaman to ng iba. Lalo na ni Rosa. Kadugo pa rin niya mga yan. Masasaktan si Rosa kapag nalaman niyang kayo ang may gawa ng sakit ng tatay niya. Patawad, anak. Nadala ko ng galit ko bilang isang ina nung makita kitang inaapi at hinahamak ng lalaking iyon. Gusto ko lang naman siyang bigyan ng leksyon dahil sa sama ng kanyang ugali. Alam ko po, Nay. Pero pakiusap, itigil niyo na to. Ipagpasa Diyos na lang natin ang lahat ng ginawa nila sa atin. Si Lord na po ang bahalang magbago sa kanila o magparusa kung kinakailangan. Tama ka, anak. O sige, pangako. Aalisin ko ng sumpa ngayong gabi. Tutuparin ko ang pangako ko sa iyong hindi ko nababalikan ang gawain ito. Patawad talaga, Jimwell. Sige po, Nay. Salamat. Patayin mo na yung mga kandila at magpahinga ka na rin po. Lumipas ang ilang linggo. Unti-unting gumaling si Mang Daniela. Lumiit ang kanyang tiyana at natuyo ang mga sugat sa katawan. Dahil sa karanasang akala niya ay katapusan na niya, nagbago ang pananaw sa buhay ni Daniela. Hindi na siya umiinom ng alak ngayon. Hindi na rin sila muling nanggulo o nanghingi pa ng pera kay Rosa. Napagtanto nilang mag-asawa ang kanilang mga pagkakamali. Lalo na ng mga isip nila na tinulungan pa rin sila ni Rosa noong kailangan nila ng pampagamot. Samantala, naging payapat masagana ang buhay ni Rosa at Jimwell kasama si Aling Elena. Natapos ang ipinagawa nilang bahay at nakapagtapos din si Jimwell sa pag-aaral. Sa huli nagpakasal ang dalawa sa isang simpleng seremonya. Hindi rin naman kinalimutan ni Rosa ang pamilya niya. Lalo na nung makapagtrabaho si Jimwell. Tinulungan niya ang isa niyang kapatid na makapagkolehiyo. Hindi ito dahil sa utang na loob na dapat bayaran, kundi para ipakita sa kanyang mga magulang na ang tunay na pagtulong at pagpapatawad ay galing sa puso. Hindi dahil sa obligasyon o takot. Sa huli, kabutihan pa rin ang nanalo. Natutunan ng lahat na walang magandang ibubungang galit at paghihigante. At ang tunay na pamilya ay nagtutulungan ng walang sumbatan para maging maayos ang buhay. Wakas. Okay, sana po nagustuhan niyo ang kwento namin ngayon. Shoutout po tayo kina Jency, Jenna, Jilliana, Jairel, Michael at Jairine galing kay Josephine Beroyo. Shoutout kina Papa B, Ate Weng, Apple, Joan, Apeng,
Isajani, Jingjing, Udong, Biti, Ryan, Sasas family at Sumapong family. Kumusta po kayong lahat dyan sa Valenzuela? Hi kay Riz Magante from KSA. Hi kay Margarita Galang from Qatar Airways. Shout out sa Sukgang Suyod family from New Buswang, Kalibo, Aklan. Hi kay Normita de Gaspi from Cainta Rizal. Hi kay Geraldine Narbasa. Shout out sa Mabia family from Caloocan. Shout out sa Campo Redondo and Sahulan family from Davao. Hi kay Giala Estrella Mendoza from Balagtas, Bulacan. Hi kay Rabia Wahab from Bisha, Saudi Arabia. Hi kay Christina, Peru. Shout out kay Joel Oros from Sydney, Australia, galing kay Maria Oros. Shout out kina Jerry Berden at sa butihing asawa niya, kamusta po kayo? Hi kay Janice Tamagos from Saudi Arabia. Hi kay Riza Flor from Bahrain. Shout out kay Alex Catu at Ponce family from Guam, galing kay Delia Catu. Hi kay Joan Paimalan from Turil, Davao City. Hi kay Joy Molina from Trisur, Kerala, India. Hi kay Lance MBB from Malaysia. Hi kay Corazon Ingay. Hi kay Gina Andraque Peñas. Hi kay Benedicto Padahinog. Shout out kay Nurse Cataleja Soto at lahat po ng nurse na kasama nyo dyan sa Dumaguete City. Shout out kay Lola Feli at kay Raven Tenison. Hi kay Josefina Felas from Pasig City. Shout out sa Durano family at Remilioso family from Pangasinan. Shout out kay Gina Sales at sa lahat po ng mga kaibigan natin dyan sa Landat Tahian from Cainta Rizal. Hi kay Elizabeth Dunca from Texas, USA. Hi kay Aisa Torino from Saudi Arabia. Binabati ko po ng happy birthday si Michael Pulilio na nasa Fujiara, UAE, galing kay Brenda Grencio. Yung hindi ko po nabati ngayon, pasensya na po kayo. Limited lang po kasi yung shoutout natin. Pero isa-shoutout ko po kayo sa susunod naming upload. Alright. Kung nagustuhan niyo po ang kwento namin ngayon, huwag niyo po sanang kalimutan mag-like, mag-comment, mag-share, at mag-subscribe na rin po. Huwag niyo rin po sanang kalimutan manood, makinig, mag-subscribe kay Miss Gwen Horror Stories at kay Kuya Louie Horror Stories. Malaking tulong po ang suporta niyo para magpatuloy po ang aming mga channels. Muli, marami pong salamat sa inyong lahat and God bless all of you. Ni Aling Elena ang pumasok. Ayun si Aling Elena. Gusto naman. Naging payapa at masagana ang buhay ni na Rosa at Jimwell kasama si Aling Elena. Huh?